Magandang araw po sa ating lahat at mabuhay mga mabubuting Pilipino. At sa araw po na ito ay ating topic ang nalalapit na laban ng ating pambansang kamao. Sino pa kundi si Senator Manny Pacquiao. Ano po? Rigid yung training niya sa US at dahil nga po nabalam yung laban nila, actually ay nag-back out po yung katunggali dapat ng ating Senador Manny Pacquiao na walang iba kundi si Errol Spence Jr. Ayan. So para lang po natin mabigyan ng konting pagkilala, si Errol po Spence ay isang American boxer. Okay? So siya po ay welterweight world champion at ang panalo po niya by knockout ay 21 beses. Ano po? And ang panalo niya ay 27 out of total fights na 27. Wala pong talo itong si Spence. But then, nakakalungkot po at nakakabigla at bigla siyang nag-back out sa laban dahil yun daw po ang payo ng doktor. At marami po ang nagulat. Ano po? At sinasabi na sabik silang makita yung labanan ng ating pambansang kamao at ni Spence. Ano po? At dahil ngayon ay hindi na matutuloy, mamaya pag-uusapan natin kung sino naman yung papalit. Now, yun pong nangyaring pagpapalit ng laban sa original na katunggali si Errol Jr. ay naging usap-usapan. Meron din pong gumagawa ng issue at ikinukonekta sa politika. Ayan, alam niyo naman po ang ating mga kababayan, ano, pagdating sa politika, lahat ay nilalagyan ng kulay. So, pag-usapan po natin yon, bayan. Ngayon, matindi sana, no, dahil wala pang katalo-talo itong si Errol Jr. versus sa ating pambansang kamao. So, sino ba si Manny Pacquiao? Wala pong Pilipinong hindi nakakakilala, bata o matanda. At kahit po sa buong mundo, kilalang kilala ang ating pambansang kamao. Okay? Kung tagurian natin ay People's Champ. Walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao or Emmanuel Dapitan Pacquiao. Now, yun pong record ni Manny ay as a Filipino boxer, no, tagurin natin sa kanya ay Pacman, ang kanya pong laban ay umabot na ng 71 fights, okay? But syempre po, meron ding talo. Ito po yung beses siyang natalo, 2 yung draw, at ang panalo po niya ay 62. Napakagandang record nun, 62. Okay? And of course, yung panalo niya by knockout ay 39. So, ibig sabihin, out of 62 wins, 39 yung kanyang napapagsak sa lona. Okay? At alam niyo po ba, siya po ang may hawak ng 8 division. Okay? So, na kung saan po, yung iba doon ay nakuha ni Errol at yung iba naman ay nakuha nung makakalaban niya, yung isang titulo doon ni Yordenes Ogas. Okay? Na isa namang Cuban boxer. So mamaya po, ididetalye natin yan, pag-uusapan natin bakit ba umatras si Spencer. Okay? So, hindi ho natin sigurado, pwede tayong maghaka-haka, pero sabi nga, hanggang haka-haka na lang yun. So, yun pong may pagkatao, ang mismong nagsabi na aatras siya sa laban dahil meron yatang problema sa mata at kung ito ay itutuloy ang laban, baka ito ay lalong mapahamak. Kaya po, magandang pag-usapan natin yung bagay na ito sapagkat maraming nagbibigay po ng kulay, no, sa pag-atras. Kesyo, sabi po nung iba, moro-moro daw. Sabi naman nung iba, binayaran. Sabi naman nung iba, umpisa pa lang, pinlano na. Nakakatuwa, ano po, mga kababayan ko. Pero, sabi nga, kung sino man yung makakalaban niya, ni Pacman,
siyempre, ine-expect natin na merong magandang laban o bentahe ang ating pambansang kamao sapagkat, alam nyo po, last kaming nagkausap ni Senator Manny Pacquiao ay June. Okay? And then, by mid-July, nag-prepare na siya sa pagtitraining sa ibang bansa. Yun pong aming huling usapan, I have a great opportunity to talk with him directly, in particular dun po sa naging assembly namin or pagtitipon tungkol sa partido ng PDP Laban dahil alam naman po natin na siya ay acting president ng PDP Laban bago po ito ay mapunta sa mga grupo ni Secretary Cusi at naghalal sila ng bagong pamunuan at ito namang grupo ng ni Senator Manny Pacquiao, okay, ay gigiitan na ang lehitimong pamunuan ay yung pinanghahawakan niya sapagkat hindi po nagbigay ng pahintulot ang presidente ng partido na si Senator Manny Pacquiao para doon sa assembly ang ginawa ng ibang miyembro which is hindi representante ng majority. Pero hindi na po natin masyado munang ipapaksayan sapagkat ang focus po natin ngayon papaano at ano yung dahilan bakit yun nga po umatras ang kanyang unang dating supposed to be makakalaban at siyempre po pag-uusapan natin yung bago niyang nakakalaban. So, kailan na po ba yun? So, malapit na. Ilang araw na lang sa August 21 ang laban ng ating pambansang kamao. Pero dito po sa Pilipinas, ang Philippine time natin ay bali po babagsak ng August 22. So, Sunday po yon. So, kaya kaabang-abang na naman yan. At alam niyo po ba, sa karanasan natin, bilang Pilipino, bilang nag-aabang ng mga laban ng ating pambansang kamao, alam niyo po, sabi nga ng kapulisan, nagiging zero yung mga crime, no? Halos walang nagiging report ng crime during the fight of our people's champ. Okay? So, ayan, kung batiin yung mga bumubuo ng People's Champ Community Movement sa pamumuno ni Ka Apolonio. Ayan. At ni Secretary General Anthony Del Rosario. Ayan. PCCM, People's Champ Community Movement. Ayun po, laging nababakante yung mga kalsada. Ano po? Nagtatabi yung mga driver, nakikinood sa mga restaurant, sa mga iba't ibang merong mga television para abangan. Sabi nga blow by blow, pinapanood nila yung laban ng ating pambansang kamao. So, ganun natin kamahal si Manny Pacquiao. Sapagkat, alam nyo po, ang laban ni Manny Pacquiao ay para sa bayan. Okay? Pinopromote niya yung ating bansa, yung ating bandila. So, hindi ho usapin ito na may plano siyang tumakbo or what, isang tabi po natin yon. Manapay, ipanalangin. Mamaya po, mananalangin tayo para sa kanyang laban. Sapagkat sabi nga po natin, ang tagumpay ng isang Manny Pacquiao ay tagumpay nating lahat na Pilipino. Napakasaya pag nananalo ang ating pambansang kamao. Sapagkat higit na naipapakilala ang giting, ang tikas ng mga Pilipino sa larangan ng boxing. Ano po? Kaya ano pa ba yung mga nakikita natin kapag may laban yung ating pambansang kamao? Siyempre po, minsan may mga nagtitipon sa mga sinihan. Ayan, yung tinatawag na pay-per-view sa mga bar, sa mga iba-ibang lugar, no? Even sa mga pamayanan, sa mga kabukiran, sa mga syudad, nagkakaroon po ng grupo-grupo, barkadahan, pamilya, kahit nasa beach pa man yan, saan mang dako ng kapuluan, saan mang dako ng mundo, kapag may laban ang ating pambansang kamao, tiyak, magbibigay po ng oras ang ating mga kababayan. So,
ganyan po natin kamahal ang ating pambansang kamao. Now, siguro po pag-usapan natin yung magiging laban niya sa August 21. Okay, ilang araw na nga lang po. Ang magiging kalaban niya ay si Yordenes Ugas Hernandez, isang Cuban boxer. Okay? So, baka ho magkamali kayo ha, yung mga Pilipino diyang baluktot ang dila, hindi ho ungas. Ugas. Yan. Capital U-G-A-S. So, ang buong pangalan ng makakalaban ni Manny Pacquiao ng ating pambansang kamao ay si Yordenes Ugas Hernandez. Okay? So, isa siyang Cuban boxer. So, tingnan natin yung kanyang record. Isa siyang World Boxing Association since January 2021, base po dun sa research natin. Ang edad po niya ay 35 years old. Okay? Bata-bata. 7 taon po ang diferensya kumpara sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na 42 years old. Okay? So, ilan na ba yung panalo niya? So, ang total fight niya po ay 30. And out of 30 fight, 4 po yung kanyang talo. Okay? And ang panalo po niya by knockout ay 12. So, ibig po sabihin, yung iba pa niyang panalo ay mahigit na 16. Okay? So, plus yung 12 na knockout. So, hindi ganun ka-impressive yung record niya compared to yung dati niyang supposed to be na makakalaban na si Spence. Pero, ganun pa man, malakas pa rin ito sumuntok at meron din po siyang hawak na isang division na kung saan hindi ho na idepensa ng ating pambansang kamao dahil pandemic. And so, meron pong nilabanan si Ugas na kung saan yung isang belt ay hawak niya. Okay? So, from American boxer to Cuban boxer. So, yun po ang magiging laban ng ating pambansang kamao. Now, i-quote ko lang po yung sabi ng ating pambansang kamao. It's nothing personal. Okay? But, of course, yung idol natin, si pambansang kamao, sabi niya, he just want his belt back from Ugas. Okay? So, babawiin niya po yung belt na napunta kay Ugas. So, kaya nga po, exciting ito. Siyempre, pagkahandaan natin, lalo't araw ng linggo, at yun po ay sako pa rin ng kwarantina. Ibig sabihin, ang quarantine po natin, lalo na po sa Kalakang Maynila at sa mga kalapit lugar, ay abot ng August 20. So, August 21, 22, so hopefully, hindi na ganun ang ating quarantine. Okay? Dapat siguro ay medyo maluwag-luwag para malaya tayo makapanood. But then, kung meron pa mang ma-extend ang ECQ, which is bali-balita natin, na ma-extend ito hanggang katapusan, pabor pa rin po sa pamilya because nasa bahay lang tayo. Okay? So, sulit yung panahon para tayo ay makatutok sa laban ng ating pambansang kamao. Okay? So, napaka-inam na maipanalo po ng ating pambansang kamao ang laban na ito sapagkat although sinasabi ng iba na si Pacman naman nangako na kapag senador na siya, hihinto na siya sa pagbaboxing. Okay, now, mahirap po nating udyukan o pigilin ang passion ng isang tao. Same way, yung passion niya na maglingkod sa kapwa, sa mga Pilipino, sukdulang iaalay niya yung kanyang buhay, so ibigay niya yung sarili niya. So, yun yung passion niya, which is karapatan niyang ituloy yun sapagkat sabi nga, yun yung nagbibigay sa kanya ng energy para magpatuloy sapagkat binigyan siya ng talent ng ating Diyos, so gamitin natin at gamitin niya. And at the same time, yung mga laban naman niya ay nagiging kapakipakinabang sa mga Pilipino, sa mga
boksingerong naghahangad na maging kampiyon din. At alam nyo po, yung tatlong boxer na lumaban sa SEA Games, sa Olympic, no, sa Tokyo Olympic nung nakaraang mga ilang araw, ay nag-uwi po ng 3 medalya. Ay, kung hindi ako nagkakamali, 2 pilak o silver at 1 bronze. So, kung matatandaan ko po ay si Nesty, okay, ang isa ay si Carlo Paalam, okay. Hindi ho talaga siya totally nagpaalam eh. So, bago siya magpaalam sa Olympic, nagkuha muna siya ng silver, okay. Pero sana po, munti ka na ding ginto yun, no? At saka yung kay Nessie. Pero talagang ganun eh. Sabi nga eh, mas maganda na yung nagpapakumbaba. Pero yung karangalan, nasa Pilipinas. Okay? And then yung isa naman, si nawawala sa isip ko, si Emir. Okay? Si Emir. Now, nakakatuwa kasi yung word na Pacman ay nandun po sa pangalan ng 3 nagwagi. So, kaya po tayo ay nananalig na kayang ipagwagi ito ni Senador Manny Pacquiao o ng ating pambansang kamao. So, kinuha ko po yung sa mga pangalan at apelyido ng 3 nanalo sa Olympia. Okay? So, si Carlo Paalam, okay? Carlo Paalam. So, yung Paalam niya at saka yung Carlo, so yun na yung PA doon sa Paalam. And then yung sa Carlo, yung C, so yun yung PAC. And then yung M, okay? Yun po yung apelyido ni Emir. Okay? Letter M. And then yung A, MA, yun po yung apelyido ni Emir. And then yung N, yun po yung pangalan ni Nessie. So, coincidence po ba? Nagkataon po ba o itinadhana? So, nandun po. Siya lamang yung pambato natin na nandun yung letrang Pacman doon sa 3 pangalan at apelyido nung nagbigay ng medalya. Siyempre po, ibang larangan ng laro yung kay Hedelin. At saludo po tayo kay Miss Hedelin Diaz na nag-uwi ng kauna-unahang ginto sa loob ng 97 years. Ano po? So, ang sarap sa pakiramdam maging Pilipino, kauna-unahan siyang nagbigay ng medalya. Although marami na pong nagbigay ng medalya, pero sabi nga po, ang pinakamatas lamang ay pilak o silver. So muli, tayo ay nagpupugay kay Hedelin. Kahit po maraming challenge, ay talagang pumaibabaw yung kanyang pagka-makabansa. Yung sinasabi natin mismo, patriotismo, para itanghal ang Pilipinas sa buong mundo. And imagine, China pa yung kanyang tinalo. Kaya po, sabi nga, lulugo-lugo yung kanyang tinalo, hindi nila ine-expect na ganun kalakas, ganun kadeterminado si Hedelin Diaz, isang Pilipina, para angatan yung husay at galing ng isang China. Okay? Kaya po, nagkaroon tayo ng ginto. So, proud na proud po tayo bilang mga Pilipino. Kaya nga po, gusto nating i-congratulate silang 4 sa pagbibigay ng medalya sa ating bansa. At yun naman pong mga nagsikap na hindi umabot doon sa sinasabi nating tagumpay, congratulations pa din dahil binigay nyo yung best ninyo and meron pa naman pong mga susunod na laban na kailangan po nating paghandaan. Okay? So, larangan man ng boxing yan, ng golf, ng iba-ibang larangan, ay may pagkakataon po ang ating bansa. Basta ho, magsuportahan lamang tayo at patuloy na mag-training at maniwala sa galing at husay nating mga Pilipino. So, hindi po nauwi sa wala ang inyong pagsisikap para maparangalan ang ating
bansa. At gusto rin naman po nating pasalamatan ang mga tao na responsable sa pagtitraining sa kanila, sa pagmomotivate sa kanila, at syempre po yung nagbigay ng mga dagdag na benepisyo. Okay? So, milyon po yung mga tinanggap, lalong-lalo na ni Hedelin. Kung di ako nagkakamali, nasa 55 or 59 million. May mga bahay pa, may mga sasakyan. At karapatan naman po niya yon sapagkat ang laki ng hirap niyang dinanas. And besides, binigyan niya po ng karangalan ang ating bansa. So, isipin lang po natin bilang Pilipino, higit kailanman, sinasaluduhan po natin yung mga kababayan nating nag-aangat sa pangalan ng ating bansa. Sa anumang larangan, kay sportsman yan, kay larangan ng sining, larangan ng siyensya, alam niyo naman po ang Pilipino kalat sa 139 countries worldwide. At unti-unti nang tumataas ang dignidad ng mga Pilipino dahil sa mga kababayan nating nagkalat, mataas ang respeto nila sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po doon sa mga nagbibigay ng karangalan. Kaya utang na loob po natin sa mga manlalarong ito. At syempre, particular po itong ginawa din ni Senator Manny Pacquiao, ni Pacman, na kung saan wala pa pong, sabi nga pang Guinness World Record, wala pa pong pumantay sa kanila, sa kanya, kahit sa alinmang bansa sa mundo na makakupo ng 8th division. So, ganyan natin tinitreasure ang kabutihan at nagawa ng ating pambansang kamao para sa ating bansa. Kaya po doon sa mga nanlalait, hey, paumanhin po, wala po tayong karapatang manlait. Lalo't kung wala tayong niaambag sa bayan, kahit maliit. Ulitin ko po, wala tayong karapatang manglait. Lalo na po sa mga tao, okay, na halos walang nagawa kahit maliit. Alam niyo po, napakalaking na itulong upang makilala ang mga Pilipino. Kayo, tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay Pilipino. Nakilala po tayo sa buong mundo dahil sa ginawa ni Manny Pacquiao. Dugo at pawis, yan. Makikita niyo naman po sa mga laban. Hindi po yun simpleng lumakad lang o rumampa lang. Inalay niya po yung kanyang katawan, yung kanyang buong pagkatao. So, kung tayo naingit dahil siya ay yumaman, naging bilyonaryo, ay yun po ay reward sa kanya ng ating Panginoon. So, abangan po natin muli ang laban ng ating pambansang kamao sa August 21. Ngunit August 22 po, mangyayari yon dito sa Pilipinas. Okay? Dahil lamang ang oras sa US. Ano po? Kaya nga, sabi nga kaabang-abang. Huwag ho kayong mawala ng gana. So, hindi po, sabi nga bilog ang bola. Although, lagi tayo nananalig na kailangan manalo ang ating pambansang kamao. Pero yun pong makakalaban niya, huwag nating maliitin. Meron din pong talento at tunong yun. Kaya niya rin pong makipagsabayan. Okay? Dalawa din po yung kamao niya, left and right. So, parehong tsansa po na manalo. But then, syempre, ang atin pong kakampihan, okay, yung mga tumataya dyan, kahit kumampi kayo sa iba, pero isipin pa rin po natin na ang ating pambansang kamao, ang ating kakampihan or sasaluduhan. So kung hindi man pala rin, mahal pa rin natin at itinataas, kinararangal pa natin. Pero nandun po yung ating pag-asa at yung tagumpay ay kanyang makakamit para sa ating bayan. Sabi nga sa kanta, para sa iyo ang laban na ito. So bago po tayo natin siya isama sa maikling panalangin, gusto ko lang pong batiin muna yung ating mga kaibigan. Ito po si Kuya Third Baliete. Congratulations po, top and sale po ito sa Ayla. Okay? Palakpakan natin. Winner ka! Si Third Baliete po ay
meron po siyang YouTube channel. Pwede nyo pong i-subscribe, Third Balete. Okay? Yung balete niya is double L. So, dahil meron din po siyang mga pa-contest, pwede ho kayong manalo ng iba't ibang premyo. Ang aking hipag at kapatid, si John Games, sa kanyang may bahay si Nimpa, si Hans Games, si Royd Rosario. Ayan, ang aking may bahay, si Ann, at si Hannah, at si Joanne, ang aming kasambahay, si kaibigang Chris Gabriel at si Jing, ang mga Gamesian, at Anthony Del Rosario at si Stephen Solidom, sina James Padrigal, of course, ang mga kasama ko sa church, si Pastor Alita Lopez, si Pastor Dan Ibia, si Pastor Jess Bermudez, si Pastor Amaris, si Pastor Benji, and Pastor Susan. At of course, gusto nating pasalamatan si Tita Mel Elizalde sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-broadcast tayo dito. At syempre po sa Elizalde Broadcasting. Paki-like naman po yung page niya at pak-subscribe ang Elizalde Broadcasting. Tuloy-tuloy po tayong mag-aalay ng mga iba't ibang paksa. At panoorin nyo rin po yung programa ng ating kaibigan, si Kuya Sander, ang Kwelahan. Okay? Kwela. At syempre po, yung ilo-launch namin ni Tita Mel na bagong tandem namin, yung Gapo. Ayan, magugulat kayo bakit Gapo. Abangan nyo po next week. Ayan, ipapaliwanag namin sa inyo. Kasama po kayo sa programang Gapo. Yun ay programa para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Sa magagandang Pilipina at sa mga gwapong Pilipino. Kaya po, abangan nyo yun. At bago po tayo paalam, gusto ho natin munang manalangin para sa ating pambansang kamao, hindi sa ano paman, kundi ito'y para sa bayan. Ama naming Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo sa kadahilanang ang aming kababayan na si pambansang kamao Manny Pacquiao ay naharap sa isang laban sa boxing. Proteksyonan mo po ang kanyang katawan, bigyan mo po siya ng kalakasan at mapagtagumpayan niya ang laban kay Ugas Panginoon. Ama naming Diyos, kami nagtitiwala na inyong sasamahan ang aming pambansang kamao. Patuloy mong palalakasin, patatagin ang kanyang katawan sa training na nagaganap sa Amerika at walang anumang sagabal, walang anumang effect, yung mga negative na paninira sa kanya, bagkos papagtibayin mo ang kanyang kalooban upang mapagtagumpayan ang laban na ito para sa aming bansa. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, mga kababayan, mga minamahal nating People's Champ, okay? So, sama-sama tayong manood sa August 22, okay? Para sa laban ng pambansang kamao. Muli po, maraming salamat at nagpupugay po sa inyo si Kabayani dito sa programang Sipat Tudla. Muli po, ating isubscribe ang Elizalde Broadcasting sa YouTube. God bless us all. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to.